So ito mga ka-farmland, ito po yung pinaka gitna ng property. Dito po ako nag-start. Papunta po kami doon sa kabilang dulo. Ito po ay titled. So buhay po yung nakapangalan sa titulo. Yan. Ito po ay 8,339 square meter. Located po ito dito sa Nagcarlan, Laguna. So ang bayan po ng Nagcarlan ay kalapit bayan po ng Diliw at ng Pila, Laguna. Ang pinakamalapit po dito na barangay ay sa barangay po ng Masiko, Pila, Laguna, tsaka po ng Dagatan. So ayan, ito po ay rectangle shape. Ayan po yung pinaka-boundary ng property, yung bakod. Ito po ay libot ng bakod na barbed wire. So concrete po yung post. Ay may alaga din silang pukyutan. So ang property po ay flat. Ang daming tanim na rambutan. Nay, alam mo kung ilan ang tanim na niyog dito? Niyog, lansones, rambutan. Ayan. Ito po mga farmland ay nasa 300 po ang tanim na puno ng niyog. Ano po yan, mga dwarf? Ah. Ayan po yung pukyutan. Yan po ay dwarf at native na mga niyog. Ang lansones, native din po yung lansones na nakatanim nila. Malinis ang property, madali lang po itong i-mower. Hindi binabaha kasi po mataas po ang location ng lupa doon sa pinakakalsada. Kumbaga may ilang step ng hagdan. Siguro po mga 3 step po kung sa hagdan. Ayan, yung mga rambutan, may bulaklak na po ang rambutan. Ang boundary ng property ay ito lang po. May bakod po ito na barbed wire. Develop po itong farm. Meron po silang greenhouse. Tsaka po yung pinakabahay ng caretaker. Tapos ang dami pong tanim. May linya na po ng kuryente. May linya din po ng tubig. Meron din po silang motor para sa tubig. May kawayan din. So no need na pong bumili para magtatayo ka ng kubo. Ayan po ang mga rambutan. Namumulaklak na. Ayan, ito naman po ay lansones. Lansones. So, ang shape ng property ay pa-rectangle. May gate po. Madami pong tanim din, na mga saging. So, hanggang dyan po yung property. Ang nagbabantay dito mga ka-farmland ay masipag magtanim kasi may greenhouse sila. May mga tanim po yun na pechay at mustasa. Then sa side po dito, puno po ng lansones at ng niyog. So, no need na po silang bumili ng panigang kasi may gulay na sila para pansigang. Meron po silang sili, may okra, pechay, tsaka po mustasa. So, yan.
Yan po yung kabuuan po ng property dito po sa likod. So inuna ko po dito yung papunta po sa likod. Pagpalabas ako mga farmland, saka po papakita sa inyo yung pinakabahay po at saka po yung greenhouse dito na inaalagaan ng caretaker. Ito po ay libot po ng bakod na barbed wire. Ayan, bakod po talaga hanggang dun po. Tsaka po hindi ka matatakot galaan itong property kasi malinis. Unlike po dun sa iba naming napupunta na area na medyo may kasukalan. So nakakatakot pong libutin. Ito pwede ko po kayong madala sa pinaka-boundaryhan ng property. Gaganda po ng lansones oh. Yan, lansones yan. So, dito tayo sa kabilang side ng property ulit. Papakita ko po sa inyo. Gaya nga po ng sabi ko, pwede ko kayong mailapit sa may pinakabakod kasi malinis po yung property. Yan. Yan po yung pinakabakod ng property, padiretso tapos pa ganun. So, kaya po ang shape po ng property ay rectangle. Ang dami pong tanim na na niyog, mga bago pa lang, tsaka po magkakadikit pati yung pagkakatanim niya. So sabi po nung nag-aalaga nito ay may karamihan nga po. Nasa 300 daw po ito na puno ng dwarf. O ayan mga ka-farmland ha. Yun po ay base po sa sabi po ng nagtanim. So sila po yung nagtanim dito sa property. Ito po ay mga dwarf na niyog. Pero meron din po namang mga native na niyog. Ayan. Ayan po. Ito po yung pinaka boundaryhan na ng property. Padiretso po dito. Ayan. Ito po yung boundary oh. Hanggang dito po meron po silang mga hose. Kasi po once na may tanim sila, meron po silang hose na nilagay hanggang dito. Kasi po para pag nagdidilig na po sila, buksan lang nila yung gripo, madidilig nila yung mga tanim nila dito. Papunta naman ako sa kabilang gilid ng property. More or less po, nasa higit po na 100 ang tanim na lansones. Yan o, ang gaganda po. Ang lalaki pa ng mga puno ng lansones, mga native. Yan, nandito na po ako sa kabilang dulo ng property. So, hanggang dyan po yung boundary. And then po yung muhon. Ito na po yung pinakabakod. So, padiretso. At ang nakakatuwa dito mga farmland, yun po yung bundok. Mountain view po. Ayan po.
bundok po yan. So, hanap tayo ng magandang pwesto para po maipakita ko pa sa inyo. Tingnan natin dito, baka sakaling maganda yung pwesto para makita yung bundok ng Nagcarlan. Tago po kasi gawa po ng mga puno. Yan o. Mga lansones po yan. Karamihan po ng tanim dito na lansones ay mga native. Maganda pa pong pag-harvestan. Mga native po kaya matataas po ang lansones. Hindi po kagaya ng mga dukot tsaka polongkong. Kahit po mga 2 years old kaya pong mamuti ng lansones. Yan. Ulit ko mga farmland, ang sukat po ng lupa na ito 8,339 square meter po. Titulado po, buhay po yung nakapangalan sa titulo. Rectangle po ang shape. Along Barangay Road po, tabi po mismo nung kalsada. Meron pong linya ng tubig, may linya ng kuryente. At meron din po silang greenhouse, tsaka po yung bahay po ng caretaker. So, ang kagandahan, may signal po ang cellphone, tsaka po internet connection. Yan po ang caretaker. Sila po yung nagbabantay. Ito po mga farmland ay 2,000 pesos per square meter po. Yan, so ito po ay ipinapapakayaw po ng may-ari. Once po na may bunga ang mga lansones. So ayan, yan pa rin yung side. Kitang-kita nyo naman, oh, talagang libot siya ng bakod. Secure na siya, hindi nga lang po siya pader. Ang bakod lang po ay barbed wire, tapos concrete po yung pinaka-poste. Yan po yung caretaker na nakatira dito. Hindi po dito sobrang dami ng kabahayan. Ayan, ito po ay flat. Patag po at hindi po binabaha ang property. Ayan, sa side naman ito, meron po na mga kawayan. So, no need na pong bumili ng kawayan pag magtatayo ng kubo or magbabakod. Ayan o, may tanim na po ulit ang ano dito. Nagtanim na po ulit ang caretaker dito. Or magtatanim pa lang. Depende siguro sitaw. Parang pakirinig ko po kanina sitaw naman ang itatanim. Ayan mga ka-farmland, kitang-kita nyo naman, malinis po yung property. Madami pong tanim, so puno po ng tanim. At soon, mamumunga na din po yung mga itinanim nila ng mga niyog. Ayan. Palabas tayo, papunta tayo dun sa may along ng kalsada. Palapit doon. So ipapakita ko po sa inyo ang mga rambutan. May mga bulaklak po. Itong side na to, mabababa pa po yung mga rambutan dito. Ayan. Mga ka-farmland, papunta na ako dun sa may bahay, tsaka dun sa may greenhouse. Para maipakita ko po sa inyo yung pinaka-greenhouse. Katuwa mga ka-farmland, ang ganda ng farm na ito. Total area po nito 8,000
339 square meter. Tabing-tabi ng kalsada. Flat, rectangle ang shape. Titulado po, buhay po ang nakapangalan sa titulo. May linya ng kuryente, may linya ng tubig, may signal ang cellphone. So, kompleto po ang property. Hindi na po kayo mahihirapang magpakabit ng kuryente o ng tubig. At hindi din kayo mahihirapan pa kung paano may ipasok ang sasakyan sa property kasi pasok po ang sasakyan hanggang dito sa loob. May ginawa nga po sa harap na pinaka-garahe ng sasakyan. May gate po pati ito mga ka-farmland. Ayan po yung pinaka tinutuluyan ni caretaker. Tapos nandun yung greenhouse. Meron silang pamaoy. Yan po yung pinaka-bahay na tinutuluyan ng caretaker. Papakita ko po sa inyo yung greenhouse. Yan po yung pump nila, yung motor. Yan po yung poso. Ayan po yung water tank nila. So, ito naman po yung greenhouse kung anong tanim nila. Papakita ko lang po sa inyo. Yan po. Malaki din po tong greenhouse nila. Yan po ay mga mustasa. Tsaka po may sili at kamatis. Tapos, ayan na po yung kalsada. Yan yung pinakabahay. Yan po yung pinaka tinutuloy ng caretaker. Tapos ito na yung may gate. So ayan lang yung kalsada. So mataas ang property sa kalsada. Elevated po. Tapos ito po yung pinaka parkingan ng sasakyan. Yan. So, paano mga farmland? Bye-bye po. See you for the next videos. God bless po sa ating lahat. Bye-bye.